Okay, hintay mo kamustaan iti pagilyan nga Portugal, babaan kini Bombo Justin Garcia, no kamusta iti panang celebrarda, iti panawon iti undas, Bombo Justin, please kami. Tayo mas maghidamag iti paset iti Portugal kat makasarsarita tayo ni Ma'am Rice Enalaw kat intay matamon no kasanumat iti panang cerebralda iti fiesta tinatay iti ayanda ken kasanumat dagiti ubraan da wenno saan dagiti tradisyon da nga mabali nga maamuan tay tatangarabii nga bago ang lahat ma'am. Magandang gabi. Welcome po sa Bombo Radio Vigan. Ang pagbati niyo po sa ating mga kababayan na nanonood na ngayon sa ating gabi. Hello, Bombo Radio Vegan and Bombo Justin and also Bombo Erica. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. Yes, ma'am. Ma'am, kumusta po ang celebration ng All Souls Day dyan sa Portugal? May pagkahalintulad din po ba dito sa Pilipinas, ma'am? Yes, Bombo Justin. So dito pareho lang din dyan. So yung November 2nd, so yung mga Portuguese or yung mga kapwa din natin dito na may family na Portuguese, they do pray din, saka pumunta sa cemetery para to honor yung mga loved ones nila ng mga nawala. So ma'am, katulad din po ba na dito sa Pilipinas yung nag-aalay tayo ng pagkain or iba't ibang klase ng kandila para sa mga yumao nating pamilya? Ano po yung way nila ma'am dyan sa Portugal kung paano po sila mag-alay, kung paano po sila nagdarasal? May mga ano po ba ma'am? May mga tradition po ba? Anong oras o mga ganong sitwasyon ma'am? Yes, so Bobo Justin, tulad sa atin, simula kahapon hanggang ngayon, so naglilit sila ng kandila, usually sa simbahan para sa mga loved ones sila na nawala. At then sa cemetery naman, simula yesterday, they do clean din yung tombs ng family members nila na nawala. At the same time, they offer din, tulad sa atin, ng mga flowers. At the same time, usually yung wine, saka parang dumplings or parang bread sa kanila, in-offer din nila sa mga nawala na family nila or friends. So ma'am, dito sa Pilipinas, usually yung mga inaalay natin, yung mga malagkit. Diyan ma'am, mga bread, yung mga pwedeng iaalay dyan sa Portugal ma'am? Yeah, so since dito ang Bobo Justin, they do celebrate din talaga before they do the saen. Yung parang yung beginning of end of summer, then beginning of winter, they do offer yung fruit, parang yung harvest nila sa buong autumn, and then they do offer din yung mga walnuts and parang they call it food for gods. They do a pau de Dios. So they offer din, same din sa atin, may mga sweets at mga matatamis din na mga bread. So ma'am, aside from nag-aalay sila ng dasal, nag-aalay sila ng pagkain, may mga unique way ba ma'am yung mga Portuguese kung paano sila sineselebrate yung All Souls Day? Yeah, so kung sa ibang bansa medyo colorful yung pag-celebrate nila, like sa Mexico. Dito sa Portugal, they do it calmer, mas calm sila, and they do honor yung mga, actually dito ang Bobo Justin, maliban doon sa pag-honor nila sa mga family nila, they do honor din yung nangyari noong 1765, which is November 1st, yung biggest na earthquake with tsunami and fire na nangyari nung sa ancient times na yon. They do honor that or commemorate that as well. And hindi lang, yung paglit nila ng scandal, hindi lang sa family members, kundi dun sa mga taong nawala nung time na yon. So ma'am, dito sa Pilipinas, usually yung mga 2 araw yung pagbibisita. Diyan sa Portugal ma'am, may mga extensions ba? May mga ginagawa bang kumbaga aftermath ng All Souls Day? May mga celebration pa ba ma'am na ginaganap? So yung biggest celebration usually yesterday, November 1st. And para din sa atin, Bombo Justin, they do then celebrate 2 days din, November 1st saka 2nd. Kasi usually yung first is bank holiday, yun yung holiday ng Portugal. And then today then, since it's weekend, usually puno yung malls and yung mga bars dito. Since ngayon hindi na maulan katulad kahapon, so for sure yung mga malls puno siya. Dahil yung mga family, they do intimate din na celebration sa restaurant, nagbubook sila para din to honor yung memories ng mga loved ones nila.
Mm. So ma'am, dito sa Pilipinas, usually yung mga kandila na ginagamit is may mga kulay, may interpretations. Diyan sa ano ma'am, sa Portugal, yung mga Portuguese, naniniwala din po ba sila ma'am yung mga may interpretation every color ng mga candles? So sila, yung paniniwala nila, not really yung color ng candles. Actually, nakikita ko lang talaga white candles lang talaga for the spirit. But then what they do talaga, siguro meron pa silang tradition before na every ganitong pagkakataon, All Souls Day, meron talaga communication yung mga alive and dead, mga ganitong araw. Kasi before the Christianity, naniniwala sila sa parang samen or sign na tinatawag. So yun yung parang connection ng alive sa death na mga namatay na. So hindi lang kandila. So dito kasi umiwas sila sa sunog, tapos masyadong organized yung cemetery nila. So bawal din talagang iwanan yung kandila sa cemetery para maiwasan yung fire. Kasi nga mahangin dito mga ganitong pagkakataon. Pero sa simbahan, doon sila naglilit talaga ng candles, most of them. Usually white. But the color, it doesn't really matter to them. It's the spirit. Oo. So ma'am, yung traditional na ginagawa is bumibisita as in maraming tao. Paano naman po ma'am kaganda yung flow? Kasi organized dyan sa Portugal ma'am, yung pagbibisita ng mga puntod ng mga minamahal. Paano naman po yung flow? Curious lang po kami kasi dito sa Pilipinas talagang maraming tao talaga as in 1 and 2. Maraming taong dumadayo sa mga puntod ng mga minamahal nila. Paano naman po ma'am yung way sa Portugal? So, dito sa Portugal, maraming ting tao, pero hindi ganun ka-crowded. So, katulad sa atin, yung iba nag-a-advance na sila ng November 1st, and then yung siguro half of them today. Pero I think yesterday kasi nakita ko mas maraming tao sa mall, tsaka mga bars, kasi maulan. So, ngayon, mostly mas maraming tao ngayon sa cemetery, but masyado silang organized in a sense na hindi mo ma-feel yung crowd. So, ma'am, si Bombo Erica ang ating anchor. Kung may nais pa siyang tanungin, Bombo Erica. Hello, Ma'am Rice. Welcome po sa Bombo Radio Vegan. Ako po si Bombo Erica. Hello, Bombo Erica. Magandang gabi dyan sa Vegan. Yes, Ma'am, ang All Saints Day, correct me if I'm wrong dito sa pronunciation, Dia de Todos os Santos. That's correct, Okay. Bombo Erica. Okay, so sa atin, Ma'am, dito sa Philippines, madalas maglinis lang kapag October 31 or maaga ng November 1. Diyan po ba sa Portugal, ma'am, malinis na or may mga nagme-maintain po ng kalinisan sa mga cemetery po? So, outside ng tombs ng mga family members, may naglilinis talaga. Pero they do din, katulad sa atin, kahapon nag-start na silang maglinis sa kanya-kanya nilang mga tombs. Ng family members. So, kanya-kanya din dun sa sariling tombs. But then, syempre yung all over na may naglilinis din talaga. Okay. So, paano, ma'am, yung sa structure ng mga libingan? Sa atin, patong-patong. Minsan, sa isang tomb, 2 or 3 family members ang nandoon. Depende pa po sa time span or sa time distance ng mga namatay. Diyan po ba, per individual, isang tomb lang or may mga ganung senaryo din po? So, sa mga na-observe ko, meron din silang museum, museum na tawag doon, yung parang may mga house din. Depende kasi sa sa status din ng life. So, dito parang wala nakitang patong-patong. Besides, dun sa mga na-cremate, for sure meron silang parang mga baptism katulad sa atin. Kasi mostly dito yung mga namatay, they prefer cremation din talaga. But doon naman sa iba, especially ng mga old na mga tombs, wala ka nakitang patong-patong. Masyado silang organized. Parang nakita ko doon, for example, yung mga mataas yung mga status sa life, yung coliseum nila, ang tawag doon, parang yung mga castle. So, dinedesign nila on their own preference. May parang castle, parang may mga storage din, parang may mga mansion type na mga, parang mga, syempre, mga tiny na mga version nila. So, kung ano yung status nila sa life, at yung preference nila ng interior-exterior, din ginagawa din nila doon sa tomb na kanilang loved ones. Yun yung na-observe ko dito. Oo, But pag napunta ka doon, parang it's like namamasyal ka din talaga sa small town or old town nila kasi they, parang they mimic yung lifestyle nila or yung exterior ng status nila doon sa tomb ng loved ones nila. Parang the town of the dead, ganun po. Yes, that's correct. Okay. Ma'am, nabanggit nyo sa Mexico,
mostly talaga very colorful, very lively ang nagiging paggunita nila sa November 1 and 2 kasi iniisip nila na bibisita po yung mga kamag-anak nilang namatay via their spirits will travel to their houses. Diyan po sa inyo, sinabi niyo parang hindi, parang kabaliktaran or hindi ganon ka lively ang paggunita po sa November 1 and 2. So dito, intimately sa family sa loob ng house, mas calmer or sa cemetery, mas calmer lang talaga yung celebration nila or yung paggugunita nila sa All Souls Day and All Saints Day. But then, pag pumunta ka sa mall or sa mga offices, they do celebrate din medyo loud din. Kasi they wear din or we wear din yung mga costume din for Halloween. So, it's a different, parang iba sa loob ng bahay or sa churches, at iba din sa labas, sa mall. At the same time din kasi, mga Portuguese, sabi ko nga kanina, hindi lang yung sense na event yung celebrate nila. More than that, yung past nila na history nga, yung 1755 na nagkaroon ng biggest earthquake with tsunami and fire sa history ng Europe. So imagine mo yung 40,000 to 60,000 na namatay nung time na yun din yung ino-honor nila. So they need to be calmer and pinipray din talaga nila yun. At doon din na-create actually yung tradition nila na Pau de Dios or yung food for God. Kasi they believe nung time na yon parang nag-door-to-door ata yung mga tao to ask for food. And then hanggang pina-practice pa rin nila yun tuwing November 1st, especially ng mga kids. May hawak sila na parang pouch. They call it talegos or talego. So they do door-to-door to the neighbors and then ask for Pau de Dios. Kumbaga po sa trick or treating, yung mga bata kakatok sa mga doors to get candy from their neighbors. Ito po ganun din. Yes, they do both. So 31st, they do the trick and treat. And then kinabukasan, yung mga traditional na Portuguese, they still do yung Pau de Dios. Same lang din, but then they collect yung food for God, so then with walnuts, sweets, and fruits din. Okay. So, ma'am, itong sa atin, kapag November 1 and 2 or during Undas, minsan ang pinagbabawal talaga is ang pagdadala ng alak, pagdadala po ng mga maiingay, yung mga stereo or radio. Diyan po ba may mga ganun, may mga prohibited materials or prohibited things na dalhin po sa mga puntod? So walang bawal, but hindi sila maingay. Pero yung wine, hindi bawal sa kanila. Actually, it's, part ng offerings nila is yung wine talaga. So, talagang live, kumbaga yung nagiging lively na lang dyan is yung Halloween na trick or treat. Doon sa mga paggamit po ng costume, mga ganun ho. That's correct. But then, if you go outside, lively din yung mga bar, tsaka yung mga sa mall. But that's 31st and November 1st. But November 2nd, calmer na and more intimate na talaga with all the prayers and commemoration din. Okay. So, ang All Saints po, paano naman po siya ginugunita sa mga Catholic churches, ma'am? Kasi sa atin dito sa Philippines, may mga nagko-costume as saints na pumaparada po sa mga simbahan. Diyan po ba ganun din? Dito walang parade. Pero kasi one of the reasons din, dahil maulan siya, mga itong pagkakataon. So walang procession or parade. But then nasa church yung mga talagang devotee na mga Catholic talaga. Nasa church nila, they do prayers sa kanya, candle lighting doon sa church yung din. Pero, and sa mga houses nila. Okay, so sa simbahan at sa mga houses na lang po nila yung sa mass or sa mga pagdasal ganun, ma'am. Sa atin kasi sa may sementeryo, meron din yung mga nag-o-offer ng misa doon. Cemetery walang mass, but nag-o-offer sila, they call it yung wine with parang dumplings sa kanila. Oh, okay. Okay, ma'am. Kung may gusto na lang po kayong batiin sa mga kapamilya nyo rin po dito sa Philippines, yung mga nanonood, nakikinig po sa atin, ma'am, bago po tayo bago po ko po ibalik kay Bombo Justin. Thank you, Bombo Erica, sa Bombo Radio Vegan at sa Pilipinas. I just wanna collect everybody to keep praying for all the victims of Baguio Christine.
And syempre binabati ko rin yung family ko sa Rojas City, Iloilo, Manila, and Baguio din. At sa lahat ng mga kaibigan ko na nanonood ng Bombo Radyo Vegan at Philippines. Maraming salamat, Bombo Eric. Okay, Ma'am Christine, babalik ko po kay Bombo Justin. Bombo Justin. Mama Rice, thank you po sa oras na nilaan nyo sa amin ngayong gabi sa Bombo Radyo Vegan. Thank you, Bombo Justin. So, Magandang gabi. Yes, so daytan mga kabombo ni Ma'am Rice, Senalaw, TBINC, iti Portugal may naigmat deti panang celebranda iti All Souls Day para iti Bombo Zona Libre, siyak ni Bombo Justin Garcia para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo. Bombo Justin, kan kastamag ka ni Ma'am Rice, manipod dito Portugal, iti umatayan ti candle, candle. Giti candle nga may offer ko na ni Bombo Justin. Pero mostly sweet. Saka sa kanya ito yung kakanin. And so, different countries, different way of celebrating dito yung matayan to All Saints God All Souls. Mga kabambag, sa blita ito, kalpasan lang dahil ito yung palagkip, 20 kutupat ng minutos lang sakbay, iti alas 9, iti rabi.